Tayo ay nagpapakain ngayong gabi. Paggabi na po, ay 6:00 na para sa third feed nila. Ayan po. Third feed po nila. At sila ay nag-aagawan sa pagkain. Today is pag-usapan naman natin kung ano-ano ang mga water level ng ating mga alaga isda. Dahil nga tayo ay meron tayong oranda, meron tayong rayukin, at nawala lang tayo ay rancho. Yun ang wala natin, no? Pero meron pang isa na build up. Ito ay parang crossbreed ko ng, bigyan ko lang ng idea sa nabuo na isang isda. Pero hindi pa siya totally na dumadami. Bilang-bilang pa lang sa mga nag-aalaga dito. Tulad ng isang, ewan ko lang kung na, ano nyo na, kung narinig nyo na yung Demiken. Ang Demiken is crossbreed na build up siya ng cross siya sa isang Ryukin at saka uh, Blackmore. Ganun yung ano niya, ang style niya. Ang disenyo niya ng pagka ano niya, itsura ng lumabas. Kung makita nyo ang Blackmore, kung nakita na kayo ng mga Blackmore, yun yung may mata na nakalabas. Dalawa yun. Tapos mahaba yung mga fins. Mga fancy goldfish style siya. Usually, ang mga ganon is itim. Purong itim. Kaya tinawag siya na Blackmore. Meron isang breeder na nag-crossbreed doon sa Ryukin. At lumabas nga yung ganun itsura. Pero merong dalawang klase, variety. Isang short tail at saka isang long tail. Pero yung mukha niya is yung mata nakalabas. Yun, yung nakalabas na yun, nagano dito sa, nakita ko yun nung last, 2 years ago. Nakita ko na yung Demikin na yun. Kasi meron na rin kasi ako na Demikin dati na hindi naman siya totally na nakapag tayo, nakapag-breed kasi nga, ewan ko kung bakit ganun, tagal na rin. Parang katulad nung Black Oranda ko. Nalagaan natin, lumaki, naman siya, nagbigay naman sa atin ng eggs. Kaso nga lang, yung mga eggs is or color white. Ganun din na nangyari dito sa ating Black Oranda. Ito to. Ayan, nakita nyo. Dito na siya. Nakita na natin. No? Ayan, nakita nyo. Ayan po ang aking Black Oranda. Female. Ganyan siya. Ayun. Yung nangyari yun, tumagal naman sa akin. Tapos nagpa-itlog tayo doon. Pero hindi. Nakapagpabuhay tayo. Pero nag-fail yun. Tapos yung sumunod na taon, wala na. Hindi na sa atin nakapagbigay. Tapos hindi na rin siya nakapag-survive sa taon na kasi magdadalawang taon na rin yun. Lumaki sa akin. Hanggang sa bumaliktad na lang hanggang sa hindi na nakayanan ng ating isda. Kaya yun, meron na rin akong Demiken. So, balikan natin. Pag-uusapan natin ngayon, tips para sa ating mga inaalagaan katulad ng mga Oranda, Ryukin, Oranda natin. Ang mga Oranda, kung magsisimula tayo sa baby, mga fry, siyempre, okay lang sila na mababa pa lang yung mga nila. Mula ka day 1 hanggang sa mga day day 60, okay lang po doon na mababa lang yung ating water level, at least mga sandangkal is parang 6 inches.
Pero bagong fry pa lang, at least mga 4 inches po sa mga fry, mga 1 month po yun. Tapos kapag na gano'n na, 30 days na lumagpas na siya, pwede na kayo magtaas ng level. At least mga 6, yun. Kapag medyo adult na siya, pwede nyo na siyang ilagay dito sa water tank na ganito katataas. Ito po ay, ang sukat nito ay 18. 18 yung taas niyan. Pero hindi naman tayo nagpupuno na mataas. Mga ganyan lang. Pwede nyo na ilagay yung mga isda nyo. Tulad nung ano ba malit ko. Ito to. Mga 4 cm na yan eh. 4 cm, pwede nyo na ilagay yung ating isda. Lalo na kung nag-groom kayo. Ngayon, merong sikreto na isang pag-groom, isang tips na ito, bibigyan natin tips na ito. Kapag nag-groom kayo, usually sa akin, kung experience ko lang para sa akin, meron akong 50 gallons. Ang 50 gallons ko is isang peraso. Isang peraso hanggang 2 perasong isda para sa akin. Enough na yon kapag mag-groom ako. Ngayon, ang ating water level doon is tama lang din, pares lang. Tulad ng mga simple standard na 18 by 36 by 18. Ayun yung sukat ng ating aquarium dati, nag-groom tayo. Tapos mayroon tayong sariling filtration. Siyempre, kailangan natin yung filtration dyan. Pag nag-groom tayo, minsan hindi natin pwedeng samahan na iba pa. Para sa akin, hindi pwede. Kasi mas maalanganin ng aking mga alaga kapag nagugurom ako. Bakit po? Kasi ang ating iginugurom ay nagpipit tayo ng marami. Kapag marami ang isda nyo at marami rin yung ginugurom sa isang tak na maliit, ayun po ay madalas nagbabawas. So, may hirapan ng ating mga isda na lumaki, lalong-lalo na kapag sumali ka sa mga grooming challenge. Ang grooming challenge is 90 days ang duration ng mga ano nila, ang mga palaro kung sasali ka sa ganun. Ngayon, ang ating water level doon para hindi hindi sila masira at hindi naman tawag dito, hindi ito hindi maganda, meron tong sikreto. Ang sikreto natin para hindi masira yung mga pins nila, yung caudal, yung taas, hindi masyadong lumabingi, tapos ang ating dito, mga dorsal or tail, ano pa naman. Madalas kasi mas ah, hindi natin dapat magbigyan sila ng mataas na aeration para hindi masira ang swim pattern nila at saka yung mga fins nila ng caudal. Para buo pa rin at hindi sila dito, para hindi masyadong baksak. Kasi mayroon nagkakaroon ng fault dun eh. Sa judging, mayroon score din yun kapag hindi maganda yung mga fins nila. Minsan tabingi, bumabalik ko. Merong incident na gano'n nangyayari. Pero bukod doon sa tubig at yung mga pagkasira ng mga pins sila, minsan nagiging may sakit doon ay pin rot, yung parang kala mo lagari. Yun yung mayroong parang kumakain doon sa pins nila. Kapag gano'n naglalagari yung quality ng tubig nyo ay hindi maganda. Ayan ang mga natin, no? Medyo sensitive kasi pag sumasali kayo, medyo gawin yung sensitive ang inyong mga alaga, lalo na kung yung group. Kasi competition yon, maraming variety na rules na dapat yung sundin para manalo rin kayo.
Siyempre ang paggo-groom sobra yan sa pagkain, marami yung pinapakain diyan. Lalo na 'pag unlimited tubig para lumaki yung isda mo. Kasi biruin mo 90 days yun, 90 days mo siyang i-groom. Kailangan mapalaki mo siya ng ano, ng mas maganda, 'di ba? Hindi lang yung pakain ka lang ng isang klase ng pellet tapos kaya kung hindi, iba yun. Marami kasing pinapakain do'n, maraming sikreto do'n na yung mga groomer, marami yung mga sikreto na pinapakain do'n para mapaganda nila yung kanilang mga isda. Lalong-lalo na kapag may alaga, import, ganyan, galing sa import. Maganda yung swim pattern, lahat maganda. Merong times na gano'n eh, na makita mo na lang, ay, ganda. Kaya na-inlove ako dati sa mga gano'ng klase ng alaga. Siyempre, akin nun, Oranda. Kaya yung Oranda ko, dati kung makita niyo niya sa aking profile, ayun yung Oranda ko dati. Pag napapagpalabas ako dyan ng kulay na ano, na dalawa, tuwan-tuwa na ako nun. No? Yan, ayan sila. Nangihingi pa ng pagkain. Nangihingi pa ng pagkain. So, yun na muna. At sana may natutunan kayo about dito sa ating pag-groom at ano yung mga level ng tubig at ano yung mga pwedeng hindi dapat natin gawin kapag yung ating groom ay magkaroon ng aeration or para hindi masira ang kanilang mga pins, no? At sana may tutunan sa araw na ito. At dito ko natatapusin ang aking video. Salamat po sa panonood.